basta abangan nyo na lang. Basta ang aking word of caution to the members of Congress. You invited the former president. You're saying that you're going to give dignity to his office. Do it. Don't ever commit the mistake of embarrassing the president, former president, humiliating the former president, assaulting his integrity and reputation, and misleading people about him. And maniwala kayo, you will be receiving what you are looking for. Oh, ready na ba kayo? Oh, anong background? The background is, yung Quad Committee nagre-react, bakit daw hindi pupunta si Presidente Digong? Lalong-lalo na yung si Congressman with regards. Sinabi nang walang S yung with regards eh. With regard, walang S yun. Ang kulit niyo talagang dalawa kayong kongresista dyan. Paulit-ulit kayo eh. Anyway, ano ro ba, naglolokohan ba rito? O natatakot siyang pumunta rito? May kayabangan din ano. Nagkamali ka ng ano. Nagkamali ka ng hinahamon. Sapagkat may problema ka dyan. Alam po ninyo, nagbigay na nga ng rason. At yan din ang dahilan ko kung bakit sa tingin ko hindi na siya kailangan umattend. Kasi nga, nag-testify na siya sa Senado. Sumuko nga yung mga senador sa kanya. Ayaw niyang umalis. Sige pa, bring it on. Tapusin na natin to. Pero nasabi niya na nga lahat eh. Pangalawa, magastos nga pumunta rito sa Maynila eh. Alam niyo naman, retirement. Bring it on. Tapusin na natin to. Pero nasabi niya na nga lahat eh. Pangalawa, magastos nga pumunta rito sa Maynila eh. Alam niyo naman, retirement fund lang yan. Pangatlo, parang nagsasayang lang siya ng oras. Pangapat, parang gagamitin lang siya para sumigat itong mga gustong tumakbo ng eleksyon. Panglima, kini-question niya nga yung kredibilidad at integridad nito dahil may lumabas na akusasyon, yung isang resource person na siya raw ay pinipilit o hinihikayat na magsinungaling. O kaya medyo questionable tuloy, questionable. O yan ang background yan. Kaya sabi ni Presidente Duterte, hindi ako attend yan. Useless yan. Eto ngayon ang announcement. Dahil sa mga salita na binitawan ng mga miyembro o chair ng Quad Committee na para bagang hinahamon siya na magpakalalaki siya. At dahil daw nangako siya na kailangan pumunta siya. Bibigay naman daw nila respeto nila. Pero yung isa, takot kaya ata eh. Sabi ko, alam nyo, nagkamali kayo. O kaya, ito yung announcement. Sa Miyerkules, the day after tomorrow, ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay dadalo dyan sa Quad Committee hearing. Kaugnay dyan sa mga extrajudicial killing na yan. Kaya, yung mga may lakad sa inyo, cancelin nyo muna para mapanood nyo live. At sigurado, maraming I can imagine kung anong mangyayari doon. Titingnan natin yung mga tapang nitong mga kongresistang ito. Makakaharap na nila, yung hinahamon nila. Hindi sila uurungan ito. Alam niyo ba yan may kwento ko sa inyo ha? Basta a-attend siya at yung mga, kung wala rin lang kayong ginagawa, salubungin natin ang Presidente Duterte sa pagdalo niya dyan sa Batasang Pambansa ha? Batasang Pambansa sa may Commonwealth. Papunta doon. Doon ang gagawing hearing. At siya nga pala, kausap ko lang ko kanina si Presidente Duterte. Sabi niya, mag-aabogado ka sa akin, Sal. Sabi niya, mag-enter ka ng appearance mo as my lawyer. Ikaw ang lawyer ko sa Maynila. Si Attorney Delgra, ang abogado ko sa Davao. Kayong dalawa. Ang aking mga abogado doon. Siyempre nga ako, ikaw pa. Sigurado. Paano kung i-contempt nila si PRRD attorney? Unang-una, bakit ikaw contempt?
wala namang dahilan kung bakit iko-contempt. Oh, pero anyway, may kikwento ko sa inyo. Alam niyo, nung prosecutor pa ito, nung fiscal pa siya, alam niyo ba na nagka-debate sila, nagka-argue sila doon sa presiding judge. Kasi pinagpipilitan ng judge noon sa Davao, yung maling batas, yung basa niya sa probisyon. Itong si Presidente Duterte, mataas ang nakuha nito. Kung hindi tayo nagkakamali, baka 100 yata o 99 ang nito. Ang grado sa criminal law sa bar exams. Kaya alam niya ang kanyang batas. Talagang sinasabi niya na, alam ko, mali ka. Pinagpipilitan ng judge. O madalit sabi, nagsisigawan na sila. Ang sabi ni Presidente Duterte, dahil ayaw tumigil itong judge, PI, sabi niya, ikaw, judge, doon tayo sa labas. Magbarilan na lang tayo. Kung pagpipilitan mo yung mali, barilan tayo doon sa labas. Yan. Edi, nakakuha siya ng katapat niya. Marami na hong hinamon ng barilan yan. Nakita niyo yung isang drug lord doon sa isang lugar. Pinuntahan niya. Pinaalis niya yung kanyang mga security. Yung presidente siya, ha? Presidente siya. Pinuntahan niya, silang dalawa lang. Binaba niya yung baril niya. Sabi niya, alam mo, pag hindi ka tumigil sa ginagawa mo, magbarilan na lang tayong dalawa. Magpatayan tayo. Eto, bumunot ka. Nawala. Nawala na, umalis na. Umalis na yung isang drug lord doon. Basta para sa mga balabalita, masamang tao daw. Kaya busit na si Presidente Duterte. Kasi dami niyang naririnig. Kaya pinuntahan niya. Marami yung pang isang secretary, cabinet member sa Davao. Mayor siya. Pinuntahan niya rin doon sa Paganda Hotel. Hinamon niya rin ng barilan. Sabi niya, sinisira mo. Ang dami mo barilan tayo. Bumunot ka. Nako, kaya kayong mga nandyan, maging magalang kayo kay Presidente Duterte. Huwag niyo siyang pupwersahin na mawala rin ang galang sa inyo. Kung magalang ang pagtanong ninyo, magalang din kayong sasagutin. Pero kung babastusin niyo siya, he will engage you. Maniwala kayo. Pareho nung ginawa ni yung senadora doon, di ba? Pinipilit siya, pinipin down siya, hindi naman abogado. Kaya nabuliwan niya kasi mali ho Alam niyo, pag mali. Huwag niyo nang pagpilitan. Ano yan? Nawala ng, hindi ko nawala yan. Nawala ng yung taong bundok, nawala ng karapatan. Pagkaya mo siya, tingnan natin. Tingnan natin yung tapang niya. Nagtatapang-tapangan. Tingnan natin. Dalawang di umanong nagmamagaling na killer at isang taong sinasabi nila rin killer. Tingnan nga natin. Pero alam niyo, sa lahat ng nakita kong matapang, mabangis na tao, itong si Presidente Duterte, ang pinaka-mabait, mahinahon, magalang, at mapagpatawad. Nakita niyo yung siya'y siniraan nung nasirang ama nitong kalaban niya ngayon sa pagka-mayor. Hindi niya ako pinatulan. Pinabayaan niya kahit na pamilya sinisiraan. Napakabait niya Kasi siya, ang kanyang ang ugali niya, okay lang, siraan niyo ako. Pero wag niyong sisirain ang konstitusyon. Igalang niyo ang batas at wag kayong mga api ng tao. Sapagkat pag kayo ng api, hindi na baling ako api niyo, sabi niya. Pero pag nangaabi kayo ng tao na walang kalaban-laban, maniwala kayo, maghahalo ang balat sa tinalupan. Mabangis ako. Yun nakita ko talaga. Napaka-bait na tao. Napaka-humble. Magalang magalang na tao.
O kaya hindi ba nung makilala ko siya hindi ko talaga siya tinantanan na hindi tumakbo Pangulo ng Bansa. O kaya abangan nyo sa Miyerkules, darating siya ron bilang dating presidente ng bansa. At dahil makukulit itong mga ito, at niyayabangan pa siya, nahamon pa siya, nakesyo takot daw siya. Sabi niya nga, don't give me that shit. Hindi ako takot. Abangan nyo sa Miyerkules, darating siya ron bilang dating presidente ng bansa. At dahil makukulit itong mga ito, at niyayabangan pa siya, nahamon pa siya, nakesyo takot daw siya. Sabi niya nga, don't give me that shit. Hindi ako takot. Marami nang kung dinaanan sa buhay ko.